ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Lunes, Hunyo 30, tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay. Nagkaroon sa aton balantayan kag mainit ng mga pangulong dinalan. Iloilo Province nagbuilog sa ginhiwat nga Solid Waste Management Summit 2025. Iloilo Batiano River System finalist sa Water Quality Management. 5 kumpirmado nga napatay sa nagluntad nga aksidente sa Silay City, Negros Occidental. Top 6 most wanted person arestado sa probinsya sa Aklan. Masobrado ang agatos ka beneficiaryos ang Cash for Work program for persons with disabilities sa New Washington, Aklan nagbaton sang sweldo. Presidential Lingkod Bayan awardee kag senior citizen kag PWD focal person sa provincial government ginkilala bilang outstanding woman community leader sa Iloilo. Archbishop Billones nakikita sa mga Pinoy Cardinal sa Roma antes ang imposition of the pallium. Kag masobra 80 ka kabataan sa Capiz na graduate sa Jobstart 2025 training. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 sa aga. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Province nagbuilog sa Solid Waste Management Summit 2025. Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita. Sa padayon nga pagatubang sa mga environmental crisis, liwat nga ginpamatud-an sang probinsya sang Iloilo ang pagpanguna sini sa mga green initiative sa Western Visayas pinaagi sa pag-upod sa Solid Waste Management Summit 2025. Katuyuan sang summit nga pabaskugon ang kapasidad sa mga LGU sa rehiyon sa pagdumala sang basura pinaagi sa mga makabago nga solusyon kag pagpalapnag sang programa angot sa circular economy. Ang lihok kabahin sang pagsaulog sang Environment Month nga may tema Empowering Sustainable Circularity within Informal Waste Sector. Ang summit ginpangunahan sang DENR Environmental Management Bureau. Ang presensya sang Iloilo Provincial Government, halimbawa ang mga lokal na pangulungan, sarang mangin modelo sang pagbago padulong sa mas berde kag mas matinlo nga palaabuton. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Batiano River System finalist sa Water Quality Management. Radyo Pilipinas. Panumali sa sining palita si Hope Torichante. Finalist ang Iloilo Batiano River System sa 2025 Search for Outstanding Water Quality Management Area. Ang pagkilala ginhatag sa Environmental Management Bureau sa Department of Environment and Natural Resources para sa madinalagon nga water quality management sa river system. Ginbasehan sang EMP ang pila ka criteria lakip na ang water quality improvement, pollution control kag stakeholder collaboration.
Ang plake sa pagkilala ginhatag sa Office of the City Environment and Natural Resources Officer para sa Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dapat sa mga individual ang patay sa nagluntad nga aksidente sa sitio San Juan, Barangay Gimbalon, Silay City, Negros Occidental. Sa report sa Police Regional Office, Negros Island Region, ginapasuni na dulaan sa preno ang driver sa mini dump truck na mayara sing karga nga 24 ka barangay health workers sang Silay City LGU po ang pila pa ka mga empleyado nga nagresulta para matumba ang salakyan. Suno kay Silay City Chief Police o Chief of Police Lieutenant Colonel Mark Darroca, halin sa isa ka tree planting activity ang mga pasahero. Sa nagluntad nga aksidente, gindala sa hospital ang 20 kapilason nga pasahero. Padayon nga ginaimbestigaran sa kapulisan ng insidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Balete Municipal Police Station, Aklan Provincial Police Office Tracker Team. Ang top 6 most wanted person sa Aklan sa ginpatigayan ng operasyon sa barangay New Boswang, Kalibo, Aklan. Ginkilalang suspect nga si alias Mermer, 28 anyos, kag residente sa barangay Fulgencio, Balete, Aklan. Kaso nga murder ang ginapangatubang sa suspect. Suno kay Police Regional Office Director Brigadier General Josefino Ligan na aresto ang wanted person bangod sa pagbinuligay sa kapulisan kag mga pumuluyo. Yun pa siguro naman ni General Ligan nga magapadayon ng kapulisan sa paglagas sa mga nabilin nga wanted person sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 2 kagatos ka beneficiaryo sang Cash for Work program for persons with disabilities sa New Washington, Aklan nagbaton sang sweldo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagbaton sa ginasweldo ang masobra 200 ka benepisyaryo sang Cash for Work program for persons with disabilities ang Department of Social Welfare and Development pinaagi sa Kalay Seeds Regional Program Management Office sa New Washington, Aklan. Naglabot sa 1.4 million pesos na sweldo ang gindisburse sa ahensya para sa sweldo sa 285 ka benepisyaryo nga nag-render sa 8 ka oras na community service kag caregiving services sa persons with total disability o PTD sa sulod sang 10 ka adlaw. Lakip sa 285 na benepisyaryo ang 21 ka individual sa ibalong sang therapy initiative kung sa diin ang caregivers nga amo ang primary recipient nagahimo sang caregiving services sa ilang pamilya nga may total disability kung sa diin ang PTD naman ang ginakabi nga second recipient. Ang payout gipangunahan ni Kalay Seeds Deputy National Program Manager for Operations Rolando Villacorta Jr. kag National Council on Disability Affairs National Program Management Division OIC Chief Randy Calsenia, kaupod si DSWD6, Promotive Services Division OIC Chief Judith Barredo, New Washington Outgoing Mayor Jessica Panambo, kag Municipal Social Welfare and Development Office Head Marichu Dantes. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dako ang importansya para sa mga mangumakag mga isda ang magparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture kon RSBSA. Ini ang pahayag ni Reynold Diquinio, focal person sa RSBSA 6 sa usapang agrikultura. Ginpahayag ni Diquinio nga prerequisite ang pagparehistro sa RSBSA para makabato ng mga mangumas ng interbensyon gikan sa Department of Agriculture kag mga attached agencies. Ang RSBSA isa ka database kung sa diin ginarehistro ang mga mangunguma, mangingisda, farm laborers kag agri-youth. Nagasurvey man ang system nga targeting mechanism para sa pagkilala sa mga benepisyaryo sa nagkalain-lain programa kag serbisyo sang gobyerno nga may kaangtanan sa agrikultura kag pagpangisda. Dugang panidikinyo nga ang RSBSA nagasurvey man nga palaagyan para ma-improve ang efficiency kag effectiveness sang agricultural sector kag ma-improve ang service delivery sa mga rehistrado nga mangunguma. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginkilala bilang tagdaog sa Search for Outstanding Woman Community Leader in Iloilo ang Ilongga Awards Year 10 sa GCI Iloilo Ilang-Ilang Presidential Lingkod Bayan Awardee kag Persons with Disabilities kag Senior Citizen Focal Person sang Iloilo Provincial Government. Sa pulo ka finalist giningaddan si Ann Rapunzel Rara Ganzon bilang Ilongga Award Year 10 winner sang Domingo, Hunyo 29 sa giniwat nga seremonya sa SM City, Iloilo. Sa speech ni Ganzon, matapos nagbaton sang award, ginpahayag niya nga tuman ang kalipay sa pagkilala sang ilahinimuan sa komunidad kag pahayag pa niya nga importante ang paghatag sang koneksyon
Ilabi na sa nagakinahanglan nga sektor. Nakuha man ni Ganzon ang Vigor Victress Award sa The Medical City Iloilo nga isa ka award nga kakilala sa talalupangdon nga mga kontribusyon sa isa ka Ilongga nga naghihimo sa mga buluhaton sa pag-advokasya para sa ikayong lawas ng kababainhan. Dinapit nga bisita sa kayawatan si Congresswoman Jolene Jamjam Baronda sa Iloilo City kag Ahoy Mayor-elect Loida Espinosa. Ang Ilongga Awards kabayan sang All About Her program sang JCI Iloilo ilang-ilang nga nagumpisa sang 2015 sa pagpanguna sa anay president sa organisasyon nga si Attorney S.C. Genebel Antonano. Sa tuig 2016, nagsugod ang search nga nagatuyo nga kilalahon ang kababainhan nga may dako nga inobrahan sa ilatag sa kakomunidad nga nakabenepisyo sa mga pumuluyo ilabi ng kapareho niya nga kababainhan. Antes ginkilala ang AIA Year 10 winner, nagpaidalom ang pulo ka finalist sa panel interview sa Mayo Chess sa Festive Walk Mall. Matapos nga matumbod ang top 5, naghiwat sang on-site validation ang komitiba sang IAIA. Samtang ginkilala naman ng first runner-up, siningatuig si Serena Dioso sang Santa Barbara, second runner-up si Lucia Lamanero sang Mina, third runner-up si Cynthia Dario sang Dumangas, kag fourth runner-up si Antoinette Acupinpin sang Pasig City. Ang iba naman nga finalist na masanday Ted Hyacinth Asfera, Phoebe Joy Bidea, Virginia Bora Magdalena Cartabio kag Mika Elia Perlas. Bangod nga ini na ay kapulo nga tuig ginatagan man sa pagkilala ang mga tagdaog halin sa 2016 to 2024 kung sa diin nakituri ang acting station manager sa Radyo Pilipinas Iloilo nga si Elena Bing Pabiona nga nagdaog sang 2020. Yaraman sa kayawatan sa Joy Palmada nga nagdaog sang 2016, Gemma Moquete sang 2017, Susan Pacho sang 2018, Viden El Pos sang 2019, Cherry Dario kag Dulcinea Basinilio sang 2020, Persiboro sang 2021, Rosemary Galvan sang 2022, Audrey Oriel Dayata sang 2023 kag Rosalia Hardenil sang 2024. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Padayon na ginasakdag sang mga kapulisan kag sibilyan ang barato nga preska kag mga produkto sa kadiwa store sa sulod mismo sang headquarters sang Police Regional Office 6. Mga utanon nga preska, prutas, local delicacies kag bugas ang mabakal sa kadiwa store. Ginpahayag ni Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sang Police Regional Office 6, dako ang bulig sang kadiwa store sa mga pulis kag sibilyan. Bangod hindi na sila magpalayo para magbakal sang barato nga mga agricultural products. Sa pagbakal sa mga produkto, mabuligan pa suno kay Solis ang mga mangunguma kag agri-entrepreneurs nga magsanyog ang ila pangabuhi. Ang kadiwa store sa PRO6 ang nagasuporta man sa programa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga iduso ang food security kag sustainability sa pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, nagpakikita si Anay Haro Archbishop Midifel Billones sa mga Filipino Cardinal sa Rome, Italy, antes na makasaysayan ng pagbaton sang pallium, ginabi-abi sang Arsobispo nanday Cardinal Luis Antonio Tagle, kag Cardinal Pablo Virilio David sa Pontificio Colegio Filipino. Naibaluan na nagpadulong sa Roma ang Haro Archbishop para personal nga magbaton sang pallium halin mismo kay Pope Leo XIV kadungan sang misa sa St. Peter's Basilica sang Hunyo 29. Sa pagpamuno ni Pope Leo, ginbalik ang orihinal nga seremonya sang imposition of the pallium sa Vatican. Ang pallium isa ka liturgical vestment para sa mga Metropolitan Archbishop matanda sa ilang pagigisa kay Kristo kag Santo Papa nga successor ni San Pedro. Nagpadala naman sang pangamuyo kag pagpanamyaw ang simbahan sang Haro kay Archbishop Midifel Billones sa pagbaton sini sang sagrado nga tanda bilang pinuno kag katuwang sa Metropolitan Province of Haro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpangibabaw ang mga graduates ang Bidalbagan Catholic College o BCC kag University of the Philippines Visayas sa June 2025 Special Professional Licensure Exam for Professional Teachers Secondary Level. Si Reyno Hison Abasulos ang BCC ang nakakuha sang pinakamataas nga rating nga 90.60%. Samtang si Crisia Ann Astorga sang UPV ang 5th placer nga nakakuha sang 88.20%. Suno sa Professional Regulation Commission,
181 sa 325 ka takers sa elementary level, kag 399 sa 597 ka secondary level ang nakapasar sa pasinawan nga ginhiwat sa mga testing centers nagikan sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait, Singapore, kag Taiwan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 80 ka kabataan sa Capiz nag-graduate sa Job Start 2025 training. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Turichante. 83 ka kabataan sa probinsya sang Capiz ang nag-graduate sa damlaglang sa Job Start 2025 training. Nakompleto sang kabataan ang napulo ka adlaw nga soft kag core skills training nga nagsugod sang June 2 tugtog June 17 bilang pagpanghanda sa ila pagasudlan nga mga trabaho. May ara man sang ginhiwat nga job matching activity sa diin may ara sang job interview nga ginpatigayon ang 8 ka partner employers. Ang kahiwatan ginpangunahan sang Capiz Public Employment Service Office kaupod ang Provincial Information Office ng Department of Labor and Employment Capiz. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang Governor-elect Javier nagsapol sa mga electric co-op para sa posibilidad sa pagpanubo sang bil sa kuryente sa probinsya sa Radyo Pilipinas. Radyo Panumbalik sa sininga balita si Hope Turichante. Nagsapol si Antique Governor-elect Paulo Javier sa mga electric cooperatives sa posibilidad na mapanubo ang bil sa kuryente sa mga Antikenyo. Nagtambong sa sinapol ang mga tiglawas ng Antique Electric Cooperative Incorporated kag Aklan Electric Cooperative Incorporated. Ginbayaw ni Javier ang plano nga isubsidize ang 500 pesos sa monthly bill sa mga konsumidor sa Antique sa diin ang pondo kuhaon sa shares ng probinsya sa revenue nga makuha sa Semirara Mining and Power Corporation sa Kaluya. Si Javier ang magapungko nga gobernador sa Antique kag magasumpa sa katungdanan sa June 30. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Aklan Provincial Police Office ang nagpatigayon sa inspeksyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ang balita. Inspeksyon ni Aklan Police Provincial Office Director Police Colonel Arnel Ramos ang kahandaan sa mga police station sa Aklan sa pagpatuman sa 5-minute response time sa ilang lugar. Ginpadulungan ni Colonel Ramos ang mga estasyon sa Malay, Nabas kag Ibahay kalakip na mga police community precincts. Sa giniwag nga inspeksyon, nagiban sang simulation exercise sa Aklan PPO sa rin nakita ang kahandaan sa kapulisan sa pagresponde. Sunod kay Police Captain Aubrey Ayon, spokesperson sa Aklan PPO. Sa paghiwat sa inspeksyon, makita ang mga dapat improva labi na sa deployment para epektibo nga mapatupan ang 5-minute response time. Sa epektibo nga pagpatuman sa 5-minute response time, mapatyagan sa pumuluyo ang maayong serbisyo sa kapulisan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Imbisita ni Iloilo Provincial Administrator Raul Banyas ang bagong retrofit na comfort room sa Iloilo Sports Complex Cover Gym sa Magsaysay, Lapas na ibiluhan nga nagpain sa 1.1 million pesos ang probinsya para sa pagpakayos ng sports facility bilang kabahin sa tinutuyo nga maghatag sang matinlo, safe kag maayo nga palibot para sa mga nagagamit. Si Iloilo Sports Development and Management Office Chief Dr. Janeline Fundal kag Supervising Administrative Officer Ray Cabarles nagiwat sang tour sa bagong comfort rooms nga may moderno nga disenyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagiwat sa Department of Trade and Industry Iloilo sa refresher session para sa mga establishmento nga nag-apply sa 2025 Bagwis Awards. Ang Bagwis program nagakilala sa mga establishmento nga nagakilala sa consumer rights kag nagasunod sa fair trade laws. Lakip sa mga ginaengganyo ang pagtukod sa Consumer Welfare Desk nga magabulig address sa mga customer concerns kay nagduso sang ethical business practices. Ang award may bronze, silver kag gold categories. Depende sa ginapakita nga compliance kag customer service standards. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sa ongoing activity sa Sitio Tambara, Barangay San Fernando, Talisay City ang Negros Occidental Provincial Government bilang kabahin sa selebrasyon sa Philippine Arbor Day kag Environment Month. Ang mga empleyado sa Kapitolyo ang nagupod sa hike padulong sa planting site para sa personal nga magtanom sa mga native trees. Sa aktibidad, nagapakita sa shared commitment sa provincial government para sa forest restoration,
watershed protection, kag climate resilience. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:21 Radyo sa Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaginyo na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Lunes, June 30 na kita 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Salamat sa aton sini nga mga Facebook Live viewers, Sir Sherwin Marcoia, and of course our top fan Sir Jason Bagorio nga nagapamati sa aton siniya nga pagpangalagad. Good morning Sir Jason Bagorio. Salamat gid sa imo sini nga pag-upod kag pagpamati diri sa aton nga programa. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Ako na gid lamang inyo alagad Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.